Alam mo ba? Dahil sa kaliwat ka ng taas presyo, kanya-kanya na ang ilan sa pagiging wais sa mga gastusin. Pero, isa ka na rin ba sa mga nag-iisip pa ng alternatibo para makatipid, lalo na sa mga biyahe araw-araw? Ang usaping ito, muling nagpausbong sa kwento ng isang Filipino engineer na nakaimbento ng isang hydrogen reactor na kayang makapagpatakbo ng water-fueled car. Hanggang ngayon kasi, marami pa ring naniniwala sa nadiskubre ni Daniel Dingel dahil sa taas ng presyo ng krudo. Noong 1969 pa sinasabi ni Dingel na nakagawa siya ng kotse na tumatakbo sa tubig gamit ang isang hydrogen reactor. Ito raw ay gumagamit ng electrolysis para paghiwalayin ang hydrogen at oxygen sa tubig para maging gatong. Sa kasamaang palad, noong 2008, nasintensyahan si Dingel ng maximum na 20 taong pagkabilanggo sa edad na 82. Ito ay matapos siyang ireklamo ng Taiwanese Formosa Plastics Group dahil sa pagtanggap niya ng $410,000 para sa research, ngunit wala siyang nailabas na gumaganang prototype o technology transfer. Ayon sa DOST at mga eksperto, ang konsepto ni Dingel ay lumalabag sa laws of thermodynamics. Mas malaki kasing enerhiya ang kailangan para paghiwalayin ang hydrogen sa tubig kaysa sa enerhiyang makukuha mo mula rito na isang klasikong katangian ng mga perpetual motion hoaxes. Tuwing tumataas ang presyo ng langis, sumisikat ang kwento ni Dingel sa social media. Madalas din kasi itong ginagamit bilang conspiracy theory na pinatahimik o hinadlangan siya ng mga malalaking oil companies kahit na sa katotohanan ay napatunayan siyang guilty sa estafa sa korte. Samantala, habang ang tubig ay hindi pwedeng maging fuel ng mag-isa, ginagamit ang tubig sa green hydrogen technology. Ang kaibahan nga lang, kailangan nito ng renewable energy tulad ng solar o wind para mag-produce ng fuel. Pero tandaan, hindi ito magic na tubig lang ay tatakbo na ang makina. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!